Okay guys, mag-a-update lamang po tayo sa mga OFW kasambahay. Alam na natin yung balita, kumalat na itong balita eh. Para po sa ating mga mahal na mga Pilipino domestic workers, kinalulungkot po naming sabihin sa inyo na hindi po ipapatupad ang pagtaas ng sahod sa GCC countries. Hindi po matataasan ang inyong mga sweldo dahil marami pong umalma, marami pong tumutol sa pagtaas po ng inyong mga sweldo. Unang nag-react, Bahrain. Pangalawa, Saudi Arabia. Pangatlo, Dubai, Qatar. Sunod-sunod na. So, kahit ganun pa man guys, hindi man taasan ang sweldo nyo, tuloy pa rin ang trabaho. Okay lang sana na hindi taasan ang inyong mga sweldo. Pero, bigyan kayo ng day off, ibigay yung end of service benefits nyo, ibigay yung vacation pay, yung pagkain nyo, dapat sagot ni employer, yung mga personal needs nyo, yung mga wifi nyo, dapat yan sagot lahat ni employer. At saka yung haba ng trabaho nyo, dapat hindi yan umaabot ng 12 hours. Kung ano ang nakalagay sa kontrata, dapat 8 hours lang ang trabaho nyo. Sabihin na natin hindi nasunod or hindi natupad ang pagtaas ng sahod nyo, pero sana yung trabaho nyo. At saka yung sweldo nyo, kung kagustuhan ni employer na bawasan ang sweldo nyo, binabawasan niya na walang dahilan. Kaya yung mga OFW kasambahay, pag sahuran na, konti na lang natatanggap. Kasi kaltas ng kaltas si amo, nakalimutan lang hugasan ni OFW yung kaldero, kaltas na, 100. 100 SAR. So saan ka pa? Hindi lang naplansya yung tube, 50 SAR. Ano pang matitira na sweldo ni OFW? Okay na, sabihin na natin ayaw nilang sumunod na taasan ng mga sweldo, pero sana bigyan kayo ng day off. Bigyan kayo ng day off, ibigay yung end of service benefits nyo, ibigay yung vacation pay, yung plane ticket, dapat sagot nila, yung pagkain nyo, at saka bawasan ng oras ng trabaho. Ayaw nilang taasan yung sweldo nyo, pero ang trabaho nyo sobra-sobra. Yung sahod na nakalagay sa inyong kontrata, hindi naman yan nasusunod kasi binabawasan pa niya yan. Pero hindi natin alam sa iba kasi yun ang natatanggap naming reklamo. Kadalasan pang ginagawa ni employer, hindi niya pinapahawak ng sweldo or pera si OFW. Diretso niyang inuhulog sa pamilya ni OFW. Pero pagdating sa pamilya, kulang-kulang na. Mula nung na-deploy si OFW, hindi pa niya nahawakan ang sweldo niya kasi diretsong hinuhulog employer sa pamilya ni OFW. Bakit po kayo pumapayag? Kasi uuwi kayo ng Pilipinas, wala kayong pamasahe. Uuwi kayo ng Pilipinas, wala kayong pera. Tayo po bilang OFW, alam po natin na pag umuwi tayo ng Pilipinas, yung mga pinaghirapan natin, yung pera natin, kakailanganin po natin yun kasi mag-a-apply po tayo ulit. Okay lang sana kung ipadala lahat sa iyong pamilya, pero sana makita mo na may natira. E paano kung wala? Alam naman natin na yung pamilya natin sa Pilipinas, alam nilang OFW tayo, alam nila mayaman tayo, alam nila marami tayong pera, pero hindi eh. Paano pag nag-apply ka ulit? Kung halimbawa naman na pinapadala ni employer lahat ng sweldo mo sa pamilya mo, mag-apply ka, anong gagastusin mo? Kaya guys, huwag kayong papayag na si employer mismo ang magdediretsyong maghuhulog sa pamilya nyo. Paano naman ikaw? Trabaho ka ng trabaho tapos hindi mo nahawakan yung sweldo mo. Nasa iyo yun kung magkano ipapadala mo sa pamilya mo. Hindi dapat yung employer mo magdedesisyon. Hindi dapat si employer ang magpapadala sa iyong pamilya. Kung pumapayag ka na ganyan ang gusto ng employer mo, kawawa ka naman kabayan. Pero okay lang kung halimbawa na yung pamilya mo, anak mo man ang nag-receive ng pera, asawa mo man nag-receive ng pera, kung mga disiplinado sila sa paghawak ng pera, wala tayong problema. E paano kung yung pamilya mo na pinapadala mo ng pera, one day millionaire, lasenggero, luhod dito, luhod doon, shopping dito, shopping doon, kawawa ka kabayan. Okay lang sana na si employer ang magpapadala sa pamilya ni OFW kasi karamihan sa mga OFW kasambahay walang ikama, expired ang ikama, hindi binibigay ang ikama. Pag nagpadala ka pa naman, kailangan ng ikama kasi hinahanap yan sa mga remittance center. Okay lang sana, sabihin natin okay si employer magpadala. Pero ang problema kasi hindi buo yung sahod. Hindi buo yung sahod na pinapadala ni employer sa pamilya ni OFW. Kulang-kulang. Ang konti na nga ng sahod ni OFW kasambahay, binabawasan pa ni employer. Kaya sana, sige, sabihin na natin hindi nga tumaas ang sahod nila, pero sana naman ipatupad ang day off, ibigay ang end of service benefits, vacation pay, bawasan ang trabaho nila, ibigay ang personal needs at libreng pagkain ni OFW kasambahay. Wala na talagang natitira sa sweldo nila. Sila ang bumibili ng pagkain, sila ang bumibili ng personal needs nila. Pati sa connection or wifi, naglo-load din sila. Magkano na lang natitira sa sweldo nila?
ipapadala pa nila sa Pilipinas. Kaya kadalasan, karamihan sa mga OFW kasambahay, kahit natapos ang kanilang mga kontrata, walang natitirang sahod, walang natitirang pamasahe. Kaya karamihan din sa mga nai-encounter namin mga problema, kahit tapos na yung mga kontrata nila, nagtatanong sila kung meron ba daw sila makukuhang tulong galing OWA, pamasahe pa uwi sa kanilang probinsya. Pag ganyan po na natapos ang mga kontrata nyo, hindi po kayo makakahingi ng tulong sa OWA or pamasahe po pauwi po sa inyong mga probinsya. Kaya magtira po para sa sarili, magtira ng pamasahe pauwi sa inyong probinsya. Pero choice nyo pa rin yan, mga mahal naming kasambahay. Kung pumapayag kayo na si employer talaga ang magpapadala ng pera sa inyong mga pamilya, choice nyo pa rin yan. Nasa inyo po yan. Pero in my opinion, para sa akin, hindi normal yun. Kasi ako ang tatrabaho ako ang nahihirapan. Bakit mo ibibigay lahat sa pamilya mo? Paano na naman ako? Paano naman yung pangangailangan ko? Parang ganun. Kasi someday, pag umuwi ka ng Pilipinas, maisipan mong bumalik abroad, ano ang gagastusin mo? Ano yung uutang ka na naman ulit para bumalik sa ibang bansa? Panibagong utang na naman. So yun lamang, mga mahal kong OFW kasambahay, nakakalungkot man, pero wala tayong magagawa. Hindi talaga pumayag yung GCC countries na taasan ang inyong mga sweldo. Hanggang sa muli guys, ako nga pa pala ang inyong lingkod mula sa New Zealand, Juancy Fernandez po, isang OFW advocate.